guys, so gusto lang po namin bumili ng Coca-Cola. Eh, kailangan Chinese hindi nila maintindihan pag sinabi namin. So kami na yan, hirap na hirap kami magsulat. Dahil hindi naman namin alam to guys. So, sana maintindihan nila. Mula sa viral na maybe courtship hanggang sa dambuhalang Jollibee endorsement deal paano, pinatunayan ni Raiza Midizon at Bimby Aquino Yap na sila ang pinakamakapangyarihang tambalan sa industriya ng showbiz ngayon na naging dahilan ng matinding panginginig at pagpapanik ng mga kalabang kumpanya at karibal na mga love team sa buong bansa. Magandang araw sa ating lahat at maligayang pagdating sa ating eksklusibong ulat at espesyal na pagtatampok ngayong araw. Isang napakalaking balita at walang kapantay na kaganapan ang kasalukuyang yumayanig sa buong mundo ng local show business at Philippine advertising industry matapos kumpirmahin ang pinakabagong high-profile fast food endorsement deal na pumasok at opisyal lang naitala sa kasaysayan ng pambansang telebisyon. Mula sa tila isang simpleng biruan, maikling biruan sa mga palabas, at nag-viral na tinaguriang maybe courtship o ang kontrobersyal na pagtatambal kina Raiza Midizon at Bimby Aquino Yap, formal ng pinalakas, pinatunayan, at itinala ng dalawa ang kanilang hindi mapapantayang kapangyarihan sa kabuuang industriya ng aliwan. Hindi na lamang ito basta isang chismis, haka-haka, o simpleng usap-usapan sa iba't ibang plataporma ng social media sapagkat opisyal ng pinalagdaan ng kilalang giant fast food chain na Jollibee ang dalawa bilang kanilang pinakabagong mukha at pangunahing brand ambassadors sa isang napakalaking kontrata na ayon sa mga insider ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang formal at grandiosong pagpapakilala sa dalawa bilang opisyal na tambalan ng nasabing kumpanya ay agad na nagdulot ng malakas na pagyanig sa kabuuang sistema ng modernong marketing, korporasyon, at entertainment sa buong bansa. Bago pa man ang opisyal na anunsyo sa ginanap na ginintuang press conference, matatanda ang labis na pinag-usapan sa bawat sulok ng internet ang tambalang maybe na nagsimula lamang sa mga simpleng asaran sa mga segment, maikling clip, at mga haka-haka ng libo-libong mga tagahanga. Gayunpaman, mabilis na nakita ng mga batikang brand strategist at malalaking ehekutibo ng korporasyon ang napakalaking potensyal at matinding puwersa ng kanilang tambalan. Ang kakaibang chemistry ng dalawa na pinaghalong alindog ng masa mula sa pambansang batangkwela na si Raiza Mi at ang eleganteng haute couture aura at alta sosyedad na imahe mula kay Bimby ay lumikha ng isang bagong klaseng karisma at pambihira. Atraksyon na hindi pa kailanman nakikita o nasaksihan sa mga nakalipas na dekada ng Philippine pop culture. Dahil sa pambihirang hakbang na ito ng Jollibee, tuluyan ng nabago, nyanig, at nadurog ang mga lumang estratehiya sa larangan ng commercial advertising at television marketing sa buong Pilipinas. Sa nakalipas na maraming taon at dekada, nakasanayan na ng mga malalaking korporasyon ang pagkuha sa mga tradisyonal, pilit, at paulit-ulit na romantic love teams upang maging mukha ng kanilang mga tanyag na produkto at kampanya. Ngunit sa pagpasok ng hindi inaasahang tambalang Raiza Mi at Bimby, napatunayan na ang pinaghalong otentisidad, kulturang popular, at ang kakaibang sorpresa ng isang hindi inaasahang tambalan ang mas mabilis na pumupukaw sa atensyon at damdamin ng publiko sa kasalukuyang henerasyon. Ang kanilang magkatuwang na star power ay nagpakita ng isang kakaibang balanse sa pagitan ng relatable na komedya at mataas na antas ng kasikatan na agad na bumasag sa normal at nakasanayang panlasa ng mga mamimili sa lahat ng antas ng lipunan. Hindi naman naging tahimik at payapa ang pagtanggap ng publiko, ng mga kritiko, at ng buong industriya sa napakalaking balitang ito dahil agad na sumiklab ang matinding kontrobersya at mainit na diskusyon sa iba't ibang kampo sa showbiz. Sa panig ng kanilang milyon-milyong mga tagahanga, nagdulot ito ng malaking kagalakan, pagdiriwang, at pagbuo ng daan-daang fan clubs sapagkat ang dating pangarap, gawa-gawang kwento, at biro lamang sa social media ay ganap nang nagkatotoo sa isang napakalaking giant billboard sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA at sa mga pambansang telebisyon. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin maiwasan ang matinding pagbatikos mula sa mga may kritikong pananaw na nagsasabing isa lamang itong sadyang ginawang napakalaking gimmick ng mga talent manager upang pagkakitaan ang usap-usapan ng mga tao at para pilit na baguhin ang mga imahe ng dalawang batang personalidad na lumaki sa harap ng kamera. Samantala, nagdulot din ng matinding takot, kawalan ng kasiguruhan, at matinding panginginig ang nasabing endorsement deal sa loob ng mga pader ng mga kalabang kumpanya at rival showbiz camp sa buong bansa. Ayon sa mga nakalap na pinagkakatiwalaang impormasyon mula sa mga insider sa industriya, agad na nagpatawag ng mga tinatawag na emergency board meeting ang iba pang malalaking fast food chains at talent management agencies upang muling pag-aralan, baguhin, at ayusin ang kanilang mga kasalukuyang kampanya at kontrata sa kanilang mga alaga.
Ang biglaang pag-angat ng tambalang Raisa May at Bimbi bilang mga pangunahing endorser ay naglagay sa malaking panganib sa mga pambato nilang karibal na love teams na biglang naisantabi, nawalan ng proyekto, at tila nawalan ng ningning dahil sa mas malakas, mas sariwa, at mas matinding hatak ng tambalang Maybe sa lahat ng sektor at edad sa lipunan. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi rin maikakailan na ang pambihirang epekto ng Maybe sa ekonomiya at sa kulturang popular ay isang pambihira penomeno na madalang mangyari sa larangan ng entertainment. Ang bawat paglabas ng dalawa sa mga pampublikong lugar, pati na rin ang kanilang mga ipinopost na maikling mensahe sa social media, ay agad na nagiging pambansang paksa ng mga balita at nagtatala ng milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang minuto. Ang ganitong uri ng maikling panahon ng pag-angat ay nagpakita ng isang matinding puwersa na hindi kayang pantayan kahit ng mga pinakasikat na tambalan sa mga nagdaang taon. Ang pagsasanib ng puwersa ng pamilya Aquino at ng tahanan ng mga tanyag na komedyante sa telebisyon ay nagbigay ng panibagong kulay at antas ng kapangyarihan na tila hindi kayang gupiling ang sinumang karibal sa merkado. Dahil din sa kontrobersyal na tambalang ito, napakilos din ang mga eksperto sa larangan ng media at komunikasyon upang suriin kung paano nabago ng dalawa ang takbo ng pagkonsumo ng tao sa mga balita at produkto. Ayon sa ilang mga sosyolohista at media analysts, ang tagumpay ng Maybe ay patunay na ang mga tao sa modernong panahon ay sawa na sa mga nakaplano, pilit, at masyadong formal na tambalan na ginawa lamang sa loob ng mga opisina ng mga malalaking istasyon. Ang publiko ngayon ay mas naghahanap ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng saya, sorpresa, at talakayan, mga katangiang taglay ng kontrobersyal na tambalan ni Raisa May at Bimbi na patuloy na nagiging trending topic araw-araw sa buong bansa, habang patuloy na lumalawak ang sakop ng kanilang kasikatan. Patuloy rin ang pag-usbong ng mga haka-haka hinggil sa mga susunod pa nilang malalaking proyekto tulad ng mga nakalaang pelikula, mga primetime television series, at panibagong serye ng mga pambansang patalastas. Ang bawat hakbang ng dalawa ay sinusubaybayan ng milyon-milyong Pilipino sa loob at labas ng bansa, kung saan pati ang ating mga kababayan sa ibang bansa ay nakikibalita sa bawat kaganapan sa kanilang tambalan. Ang ganitong uri ng suporta ay nagpapakita lamang na ang epekto ng tambalang ito ay hindi lamang limitado sa loob ng Pilipinas, kundi umaabot na rin sa pandaigdigang komunidad ng mga Pilipino na patuloy na tumatangkilik sa kanila. Hindi rin maikakailan na ang matinding kompetisyon sa pagitan ng mga malalaking brand ay lalo pang uminit dahil sa matagumpay na pagkuha ng Jollibee sa dalawa. Ang mga katunggaling brand na dati ay maihawak ng malaking porsyento ng merkado sa mga kabataan at pamilya ay napilitang maglabas ng mga bagong estratehiya upang subukang sabayan ang matinding alon ng popularity na dala ng Maybe. Gayunpaman, ayon sa mga paunang ulat sa merkado, ang paglabas pa lamang ng mga kauna-unahang patalastas ng dalawa ay nagdulot na agad ng napakataas na pagtaas sa benta ng mga produkto at sa interaksyon sa mga opisyal na pahina ng kumpanya, na nag-iwan sa mga kalaban na malayo sa kanilang likuran at nag-aagaw buhay sa kompetisyon. Sa kabilang dako, ang mga usapin ukol sa tunay na sitwasyon ng kanilang ugnayan ay patuloy na nagbibigay ng panggatong sa apoy ng kontrobersya at interes ng publiko. Bagamat maraming nagsasabi na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang maingat na pinag-aralang plano para sa negosyo, marami pa rin ang naniniwala na mayroong tunay at malalim na pagkakaibigan at chemistry sa pagitan ng dalawa na hindi kayang imano-mano o pekin ng anumang script. Ang bawat tinginan, ngiti, at palitan ng biro sa harap ng kamera ay patuloy na sinusuri ng mga tagahanga at kritiko na nagiging dahilan upang lalo pang tumaas ang antas ng pag-uusap at interes ng buong bansa sa kanilang bawat galaw. Sa kabuuan, ang makasaysayang pagtatambal na ito ni Raisa May at Bimbi Aquino sa ilalim ng pinakamalaking fast food chain sa bansa ay hindi lamang isang simpleng kontrata ng endorsement o isang mabilisang kampanya sa media, kundi isang malinaw at makapangyarihang patunay ng malaking pagbabago sa direksyon ng Philippine showbiz at commercial marketing. Ang kanilang matagumpay na pagpapakita ng chemistry, ang hindi mapigilang paglikha ng ingay sa merkado, at ang pagbagal ng galaw ng kanilang mga kalaban ay nagpapatunay na sila na nga ang pinakabagong power duo na may kakayahang baguhin ang takbo ng negosyo, telebisyon, at kulturang popular. Habang patuloy na nagdedebate ang mga tagahanga at kritiko sa kung ano ang tunay at kung ano ang palabas lamang, mananatiling nakatutok ang buong bansa sa kung ano pa ang mga susunod na malalaking hakbang at sorpresang gagawin ng makapangyarihang tambalang ito sa hinaharap.